Naranasan mo na bang tumayo sa kusina tinitingnan ang mga pamilyar na pagkain at naisip mo baka ang tunay na sikreto para manatiling matalas ang isip, malusog ang puso at matibay ang mga buto ay nandyan lang pala sa iyong sariling tahanan. Kadalasan iniisip ng marami na kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong paggamot para manatiling malusog matapos ang edad na 65. Pero ang totoo, ilan sa mga pinakamahusay na solusyon ay nasa simpleng pagkain na araw-araw mong natitikman. Maligayang pagdating mga kaibigan. Ngayon samahan niyo ako at tingnan natin ng mabuti kung ano na ang meron sa inyong kusina. Ang tamang nutrisyon ay tunay na susi para sa magandang pagtanda at matapos ang 65 ang tamang pagkain ay pwedeng magdala ng pagbabago sa buhay. Hindi ito tungkol sa mga uso o mahirap hanaping sangkap. Ito'y tungkol sa pagtuklas kung paano ang pinakasimpleng handog ng kalikasan ay pwedeng sumuporta sa inyo taon-taon. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago rin ang katawan. Minsan hindi na pareho ang gana mo kumain. May mga araw na parang wala kang gana o hindi na kasing sarap ang pagkain tulad ng dati. Maaaring mas madalas kang mapagod o pakiramdam mo ay mas makalimutin ka. Normal ito dahil ang pagtanda ay nagpapabagal sa pagsipsip ng ating katawan sa mga nutrisyon. Kahit na kumakain ka ng maayos, pakiramdam mo parang hindi nakapit ang sustansya mula sa pagkain. Kapag bumababa ang nutrisyon, sumasabay na rin ang ibang aspeto ng kalusugan. Maaaring mapansin mong hindi na kasing talas ang memorya o parang hindi na kasing tibay ang mga buto o hindi na kasing lakas ang iyong puso. Madaling sabihin na ganyan talaga kapag tumatanda, pero paano kung may paraan pa? Paano kung ang maliliit na pagbabago sa iyong kinakain ay tutulong para manatili kang malaya, aktibo at may kumpiyansa sa sarili sa loob ng maraming taon? May magandang balita, ang pinakamahusay na mga solusyon ay simple lang. May ilang pagkain tunay at pang-araw-araw na parang banayad na gamot para sa katawan. Pinoprotektahan nila ang utak, ang puso at ang mga buto mo. Walang magic pill, walang mahiwagang powder, tapat na nutrisyon lang. Bakit nga ba napakahalaga ng mga pagkain ito? Kasi ang pinakamalalaking hamon pag tumanda ay hindi lang sakit, kundi ang pagkapagod, pagiging makalimutin at pagkawala ng sigla. Totoo, ang kinakain mo ay malaki ang epekto sa kung paano ka tatanda. Isipin mo ang karaniwang almusal. Siguro tinapay at tsaa o kaunting prutas kung maalala mo. Lilipas ang tanghalian at pagdating ng hapunan, madalas gusto mo na lang ng madali at mabilis na pagkain. Kung ganito ka rin, hindi ka nag-iisa. Pero heto ang sikreto, kahit ilang matatalinong pagbabago lang sa pagkain mo, pwedeng magdala ng totoong benepisyo sa isip, lakas, maging sa mga buto mo. At hindi kailanman huli ang lahat. Mapagpatawad ang katawan kahit lampas exaggerate na. Bigyan mo ng tamang pagkain, gaganda rin ang tugon nito. Parang lumang sasakyan lang, basta tama ang gasolina, tuloy ang takbo. Ano-ano nga ba ang mga pagkain ito? Magsimula tayo sa dagat, mga isda tulad ng salmon, mackerel at herring. Hitik sila sa omega-3, ang healthy fat na gustong-gusto ng utak at puso mo. Nakakatulong ang omega-3 para panatilihing matalas ang memorya, matatag ang tibok ng puso at maibsan ang pamamaga sa loob ng katawan. 2 o 3 beses sa isang linggo, maghanda ng isda, pwede itong steam, i-grill o gawing simpleng sabaw. Huwag matakot subukan ang bago. Sunod ang mga gulay, madidilim at malalapad na dahon gaya ng spinach, kale at broccoli. Hindi lang pang salad ang mga ito. Punong-puno sila ng vitamin K para sa buto, lutein para sa mata, folate at fiber para sa buong katawan. Kahit isang dakok lang ng gulay bawat araw may epekto na. Pwedeng ihalo sa itlog, sa sopas o igisa lang sa bawang at mantika. Ang kagandahan ng mga pagbabagong ito ay nasa pagiging simple nila. Isipin mo, ilang linggo lang mula ngayon, mas may sigla ka, na mas malinaw ang isip at mas magaan ang pakiramdam. At simula pa lang yan. Malalaman mo rin kung paano ang mga prutas gaya ng berries, mani at yogurt ay patuloy na magpapatibay sa iyo mula sa loob palabas. Sa ngayon, pagmasdan mo lang ang susunod mong pagkain. Bawat maliit na hakbang ay panibagong pagkakataon para tamasahin ang pinakamalusog na taon mo. Tuwing oras ng pagkain, pagkakataon mo ring bigyan ang katawan ng tamang sustansya. Natuklasan na natin ang mga benepisyo ng isda at gulay ngayon, kilalanin pa natin ang iba pang bayani ng kusina. Buksan mo ang pre-dider
at mapansin mo ang ilang makukulay at makatas na berries. Strawberries, blueberries, raspberries, higit pa sila sa panghimagas. Para silang maliliit na panangga para sa iyong utak. Mayaman sila sa antioxidants na anthocyanins na tumutulong protektahan ang mga selula ng utak, pabagalin ang paghina ng memorya at bawasan ang pamamaga na nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Subukang maghain ng berries gawing smoothie o ihalo sa yogurt araw-araw upang suportahan ang memorya. Pagdating sa yogurt, ito ay isang pagkain na dapat laging nasa menu mo. Plain yogurt o Greek yogurt ay siksik sa calcium at vitamin D para sa buto protina, para sa kalamnan at probiotics na nagpapadali sa pagtunaw at pagsipsip ng sustansya. Habang tumatanda, lalo pang mahalaga ang kalakasan ng buto at ang yogurt ay isa sa pinakamasarap at pinakamadaling paraan para masuportahan ito. Bukod pa riyan, ang probiotics ay good bacteria na tuwod yung katyan mo na mas maabsorb ang nutrients mula sa lahat ng pagkain. Kung mahilig ka sa crunch, pag-usapan naman natin ang Manny Walnuts, Almonds, Cashews. Kada isang dakok nito, puno ng healthy fats, vitamin E, magnesium at protina. Sama-sama silang tumutulong para protektahan ang puso-utak at makatulong sa blood sugar. Maraming tao ang nasanay na magmeryenda ng mani o ihalo ito sa oatmeal o yogurt, isang simpleng habit na may totoong benepisyo. Ang healthy fats sa mani ay lalo nang mahalaga, nakakatulong magpababa ng bad cholesterol at minsan ay nakakapagpaganda pa ng mood. Siguro naisip mo, ganito lang ba kasimple? Oo, ganun lang. Napatunayan na ng siyensya, ang regular na pagkain ng mani berries, gulay at yogurt ay nakakatulong para maiwasan ang problema sa memorya, buto o puso habang tumatanda. At ang maganda dito, hindi mo kailangan baguhin lahat o gumastos ng malaki. Ang kailangan lang ay idagdag ang ilan sa mga pagkain ito paunti-unti, basta tuloy-tuloy at sa paraang gusto mo. May isa pang lihim variety. Kapag pinagsama-sama mo ang mga pagkain ito sa araw-araw, mas napupunan mo ang katawan ng iba't ibang bitamina o mineral. Isang araw pwedeng yogurt na may berries at mani sa agahan. Sa ibang araw, isda na may steamed na gulay sa tanghalian. Ang mga simpleng pagkain ito ay higit pa sa sustansya. Ito ay mga tahimik na paraan ng pagmamahal para sa sarili mong kinabukasan. Isipin ang pagbabago, mas masigla. Sa paggising, mas matatag ang katawan, mas malinaw ang memorya. Isipin mong nagkakasalo kayo ng pamilya o kaibigan, proud ka sa bawat pagpili mo at tuwang-tuwa ka sa simpleng mga hakbang na ginawa mo. Lahat ng pagbabagong ito nagsisimula sa plato mo, isang pagkain sa bawat pagkakataon. At kung minsan ay nagdududa ka kung sulit ba, tandaan mo, laging nakikinig ang katawan mo. Kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa kinakain mo ay malinaw na mensahe ng pag-asa, lakas at commitment na mamuhay ng maganda. Mensahe itong pwedeng ulit-ulitin araw-araw. Ngayon, habang iniisip mo ang susunod mong kain o merienda, pansinin mo ang kung anong meron na sa kusina. Hindi kailangan ng perfection, ang kailangan mo lang ay consistency. Pumili ng isa, subukan ang bagong berries, isang serving ng yogurt, isang dakok ng mani, at tingnan mo ang pakiramdam mo sa mga susunod na araw. Minsan, ang pinakamalalakas na habit ay nagsisimula sa pinakabanayad na hakbang. Hindi dito natatapos ang paglalakbay. Marami pang simple at masustansyang pagkain ang pwedeng tuklasin para manatiling aktibo, masigla at malakas habang dumadaan ang mga taon. Tara, magpatuloy tayo bawat masarap na pagpili bawat araw. Araw-araw may bagong pagkakataon kang alagaan ang sarili at madalas ang pinakamaliit na pagbabago ang may pinakamalaking epekto. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay tungkol sa mga superfood para sa seniors, pansinin natin ang tunay na saya at lakas ng pagkain ng tama, lalo na paglagpas ng 65. Isipin mo ulit ang iyong kusina. Baka nadagdagan mo na ang berries sa almusal o sinubukan mo na lagyan ng mani ang oatmeal mo. O baka may bagong paborito ka na gaya ng spinach o kale sa smoothie. Lahat ng desisyong ito tahimik na pangako para sa hinaharap mo manatiling malakas, gumalaw, mag-alala, ng mas kaunti at lubos na mag-enjoy sa mga darating na taon. Balikan natin sandali ang mga pagkaing nakilala mo. Ang mga oily fish gaya ng salmon, mackerel o herring ay tahimik na sumusuporta sa puso at isip. Ang mga gulay ay puno ng bitamina, a mineral na nakapalakas ang buto at pumoprotekta sa mga mata. Ang berries, bagamat maliit, ay matibay na panangga sa utak. Ang yogurt ay dentibagwid ng calcium, protina at probiotics.
At syempre, huwag kalimutan ang mani-perpektong merienda na puno ng healthy fats at sustansya para sa balanse at magandang mood. Pero ang pinakamahalagang sangkap ay wala sa listahan. Ito ay ang simpleng pagkalinga sa sarili araw-araw. Ito ay ang pumili ng pagkain na hindi lang pumupuno ng tiyan, kundi sumusuporta rin sa iyong lakas ng loob at nagpapaalala na ang mabuting kalusugan ay isang regalo-regalo na pwede mong ibigay sa sarili kahit anong edad. Maaaring isipin mo, sapat na ba ang mga pagbabagong ito? Oo, sapat na sapat. Maraming pag-aaral at kwento ng totoong tao ang nagpapakita na kahit isa o dalawang pagkaing ito lang ang idagdag mo, malaking tulong na ito para gumaan ang pakiramdam, gumaan ang galaw at luminaw ang isip. Hindi kailangang mahirap o magastos. Ang sikreto ay magsimula, mag-enjoy sa bawat kain at magpatuloy. Isipin mo makalipas ang ilang buwan, mas matibay ang buto, mas malinaw ang memorya, mas magaan ang araw-araw. Nakabuo ka ng routine na gusto mo at baka naengganyo mo pa ang kaibigan o mahal sa buhay na sumabay. Ganyan kaganda ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na habit, binabago nila ang buong buhay mo, hindi lang ang kalusugan. Kaya habang nagpaplano ka ng susunod na kain, magpasalamat ka sa bawat maliit na pagbabago. Maging proud sa bawat hakbang gaano man kaliit. Tandaan mo ang magandang kalusugan ay nabubuo araw-araw bawat pagkain at hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Hindi ka kailanman matanda para alagaan ang sarili. Kung kapaki-pakinabang ang mga payong ito, i-share mo sa comments ang paborito mong superfood o recipe. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa HR Healthy para sa mas marami pang banayad practical na tips, tulong para mas lalo mong ma-enjoy ang bawat taon puno ng lakas at saya. Karapat-dapat kang mabuhay ng mahaba, malusog at masaya, kaya tara magpatuloy tayo sama-sama kasama ang HR Healthy. Aheka ba doon?